Church, happy blessed Sunday po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo pong pagsama sa atin linggo-linggo sa ating online worship service kung saan po tayong lahat ay nagpapasalamat, nagpupuri at nakikinig ng salita ng Diyos. Sa totoo lang po, ang dulot po ng epidemya po sa atin, sa iba ay pangit, pero sa atin pong mga mananampalataya, natuto po tayong tumingin sa positibo pong pananaw na kung saan through nagkaroon po tayo ng online worship service, and through this po yung ating pong mga kamag-anak, yung pong mga ating mga kaibigan, ganun din po yung ating pong mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa buong mundo po. Ngayon po ay nakakasama natin po tuwing linggo na. At meron din po yung pong yung mga gusto po nating mga kasama sa bahay, nagnais po natin dalhin dati noon sa church, ay hindi po natin na isasama. Pero through this online worship, yung church po ngayon ay pumunta na po sa ating sari-sariling tahanan. Amen. Salamat po talaga dahil marami pong kaparaanan ng Diyos para po tayong lahat ay magsama-sama pa rin. Amen. Speaking po, kaya naman po every Sunday, ay yun po yung pinaka-inaabangan naming day para po. Meron po kasing special na, meron po talagang special something po sa Sunday, which is po talaga the presence of the Lord. I know po lahat din po ng mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Kaya po, meron pong napakagandang nangyayari at nagaganap tuwing Sunday. At yun po yung ating pong hinaantay na araw sa isang linggo. Pero meron pa rin pong bukod po dan, speaking po sa meron po tayong inaantay na mga special day, ay meron din po tayong inaantay na day, na special day din po na ngayon ay 26 days na lang po ay Christmas na. Wow! Napakabilis po ng panahon, ano? Kaya po, paalala po sa lahat ng mga ninong, mga ninang, at lahat po ng mga nagmamahal dyan, ay ihanda nyo na po ang inyong regalo. At ganoon din po, ngayon pa lang po, maaga pa lang, bumili na po kayo ng inyo pong mga ipangririgalo para po hindi po tayo medyo nagra-rush tuwing Christmas. At kung may nagtatanong po kung tuloy po ba ang Pasko o tuloy pa rin po ba ang bagong taon, ay sasabihin ko po sa inyo, tuloy na tuloy po ang Pasko, tuloy-tuloy din po ang bagong taon, hindi po yan mahihinto. At habang po tayo nag-aantay ng Pasko at nag-aantay din po ng bagong taon at nag-aantay din po tayo ng araw na kung saan ay matapos na po itong epidemya na to at maging normal na po ang lahat, magkikita-kita na po tayo. Meron pong binigay si Lord sa akin na verse sa Bible na habang po ako nagme-meditate this week, ang sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, babasahin ko lang po ito. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Gagawin ko pong Tagalog. Ang sino man daw pong nag-aantay sa Panginoon ay may pagpapanibagong lakas. Lilipad daw po sila na tulad ng agila, tatakbo ngunit hindi mapapagod, lalakad ng lalakad ngunit hindi po naglulupaypay. At kaya po sabi po ng Isaiah 60 verse 1 and 2, Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, sabi po ng Bible, behold, the darkness shall cover the earth. Kaya po ngayon, meron pong epidemya, marami pong mga sakuna, at ganun din po maraming bagyo. And deep darkness to the people, kaya po maraming hopeless, maraming nadidepressed, but meron po sinabi si Lord dito, but the Lord will rise up over you, and His glory will be seen upon you. Kaya po in this pandemic, ganun din po in this time po ng ating po panahon ngayon, meron po sa 2 Peter chapter 1 verse 2, may God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God Jesus Christ. Kaya po ang biyaya at ang kapayapaan po ng Diyos sa atin ngayon ay dumami pa, sumagana pa habang po natin nakikilala ang ating Panginoong Jesus. At ganun sa mga kanyang salita,
At ganun din po sa bawat lyrics po ng ating mga inaawit, nagpapakilala po si Lord at nire-reveal po niya talaga ang kanyang sarili. Now, kaya po ang panalangin ko, as we know Jesus, as we see Jesus in everything, in every situation po ng ating life, more favor, more of His love, more of His strength, more of His power, more of His peace. Kaya po, ngayon pong panahon ngayon, itong araw-oras po na ito, samahan niyo po kaming magpuri at magpasalamat po sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat tinuruan mo kaming tumingin sa mga positibong bagay, sa mga tiyak na bagay na sinasabi mo po sa amin, na even po darkness magko-cover po sa earth. Lord, salamat sapagkat your light will shine upon us bilang pong mga anak ninyo. At sinabi, tinuruan mo rin po kami na tumingin kay Jesus sa lahat po ng kanyang magagandang gawa at finish po na sa cross na kung saan, Lord, through this, yung pong favor mo, yung grace mo, and your peace will dumadami, sumasagana po sa amin na naniniwala sa iyong mga pangako. At ngayon po sa araw na ito, sama-sama po kaming nagpupuri, sama-sama po kaming sasamba, sama-sama po kaming itataas at dadakilain ng iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Kaya church, handa na po tayo pong lahat ay tumayo at handa po natin ang ating sarili sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Good morning po, church! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ewan ko po kung napansin niyo po na ilang araw na lang, it's already Christmas. The day po wherein the Lord, our Jesus, is born. Amen. Ewan ko po kung medyo nararamdaman niyo na po na mas lumamig na yung panahon, mas naging sweet na yung panahon. It's all because we are being reminded of our Jesus. Amen. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Can we give the best clap offering to our God? We greet Him good morning today. Yeah! He's amazing. It's all about Jesus today. Amen? Woo! Searching for an answer, laying hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and you light the way. His name is Jesus. He came to save us. He's the
We give you praise, God, you're so good. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is, come on, sing, He's the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light. He is the light, light. He is the light, the light, light, the light of the world. Shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Yeah, come on. He is the light, the light, light. The light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light of the world. Woo! Amen and amen. Yun na po, ang sarap po sabihin ngayon na He is the light of the world. Kahit po ngayon po na parang dumidilim dahil po sa mga nangyari dahil sa pandemic. Yun na po sabi po ng Bible is don't look outside, don't look sa paligid mo, even sa sarili mo. Look up, look to Jesus because He is the light of the world. Hallelujah. Can we give Him all the best praise today? Woo! So wonderful, God. We give you praise. Jesus. Oh, you're so amazing. And I will sing of your goodness. I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. Though the night may get darker, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. You are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. I will sing of your goodness. I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. Though the night may get darker, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. You are in the morning. You are good to me. You have always been patient. You have always been kind. You're consistent through the ages. Oh, what a friend of mine. So I remind my soul to rest, standing firm, knowing you cannot be shaken. 'Cause I've seen what you can do. You are good. You are good. In the evening I'll sing you.
good to me. We declare this, church. Every day gets sweeter, every day gets better, 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 every day gets sweeter, every day gets better. Come on! Every day gets sweeter, every day gets better, every day gets sweeter, every day gets better. Come on! And you are, hallelujah! In the evening I sing, you are good. You are good to me. In the morning, God is good. In the evening, it's good. We sing. And you are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. Come on, church. Can I encourage you? Habang may pandemic, we sing, He is good. You are. You are good. In the morning I'll sing, you are good. In the evening I'll sing, you are good. You are good to me. Amen. Hallelujah. You know po, it's one thing to declare na He is good kapag may blessing po na dumaan sa buhay natin. But I really believe na it warms the Lord's heart. And ito po yung sinasabi na sacrifice of praise na kahit may pangit na nangyayari sa buhay mo, you declare na He is good, He is faithful, He always remains the same. Oh, we give Him praise today. Oh, we lift Him up today. You're so good, Jesus. Oh, we give you praise. And you are forever in my life, and you see me through the seasons, and cover me with your hand, and then lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. You are forever in my
to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. That's the word of the Lord for us. He will never let us go through it all. Jesus. Come on, we sing. And hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. And praise the Lord, for He's good. His mercy endures. And hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. And my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. God, we need my Jesus. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days,
shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Oh, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I'll sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I love you, Lord, forever I'll stand. Oh, nothing compares to the promise I have in you. And shout to the Lord on the earth, let us sing. Power! Come on, shout to the Lord. Hallelujah! Alam po, I am reminded po nung time na sila Joshua po, na they were told by the Lord to shout, a mighty shout as they were circling Jericho. You know po, shout speaks of victory. Shout speaks, tapos na. Amen. Shout declares, the Lord our God is good. And you know po, hindi pa tapos yung taon, hindi pa po tapos yung nararanasan ng pandemic, but the Lord is saying unto us, shout people, shout! For the Lord our victory has come. That's why we sing, shout to the Lord, all the earth, let us sing. A power and majesty, praise to the King. Yeah! Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing, forever I love you, forever I'll stand. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Woo. Amen and amen and amen. You know po, we can feel po na you are here with us. We are there with you. You know po, the Lord is the one linking us. The Lord is declaring unto us, it is done, because of the Lord our God is here. Amen. Can we give Him again the best clap offering in this place? Maraming salamat, Lord, for allowing us po in our worship today to be ushered po sa iyong presence. And in your presence, Lord, there is fullness of joy. Kung nagsimula man po kami, Lord, na kami po ay natatakot, kami po ay may agam-agam, Lord God, we know na in your presence, Lord God, we receive peace, we receive, Panginoon, everything po na pinagpipray namin. And Lord God, tulad po ng aming inawit, nothing compares to the promise we have with you, in you. Lord, maraming salamat, pinanghahawakan namin yung pangako mo sa amin na kami ay nasa taas at hindi nasa baba. Na kami, Lord God, ay blessed coming in, blessed going out. Na lahat ng hahawakan ng aming mga kamay, they are blessed. Lord, we praise you, we give you all the glory. Bless the word na we are about to receive today. We thank you and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong magsiupo.
as we prepare ourselves to listen to the word of the Lord. Amen. Magandang morning po sa lahat. Let me declare today na this is the day that the Lord has made. At dahilan dyan, tayo ay patuloy na magre-rejoice, patuloy tayo magiging happy, and we will be glad. Can you say amen, mga kapatid? Praise the Lord. Nais ko po munang batiin muli, katulad na aking nakaugalian, sa araw na to ay batiin yung mga sumapit sa kanilang kaarawan. Happy birthday sa sumusunod na kapatiran. November 30, happy birthday Jusing. Tapos December 2, happy birthday Bem. Ganon din kay Brother Romeo, Renia. December 3, this is Thursday. Happy birthday po, Ate Baby Bibiana Reyes na ngayon ay nasa Amerika. Ate Baby, I miss you so much. Happy birthday din kay Koy Echas, December 3. Pati kay Denya Opeña, happy birthday, December 3 din po. And December 4, Friday, nais kong gamitin itong time na to para batiin ang ating pastora, Ami Ebia. May the Lord bless you more. And December 5, nais kong batiin, Saturday, si May, at pati na rin si Heydalyn Opeña. Happy birthday po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. I also would like to take this opportunity para batiin ng happy wedding anniversary, 17 years na pala, si Pastor Noel Diloy at Abby Diloy. At mamaya magugulat kayo, Abby, pati Noel, I think the message ay parang patungkol sa inyo, pero ito ay para sa lahat. And if you would like to take it as yours, God bless you. Nais kong ibigay ang verse na to sa lahat na sumapit sa kanilang kaarawan, pati na rin po sa nag-anniversaryo. Isaiah 43 verse 19. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Lalabas yan, bagong bagay na pinangako ng Panginoon. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Muli po, happy birthday sa inyo lahat. Happy anniversary, Noel at Abby. At dalangin ko, patuloy nyo maranasan ang patnubay ng Panginoon Diyos. Muli po, magandang umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating umagang ito, nais ko pong gamitin itong pagkakataon din ito. Hindi lamang yung batiin ng mga sumapit sa kanilang kaarawan. I also would like to take this opportunity para una sa lahat ay magpasalamat sa Panginoon Diyos. I would like to take this opportunity talaga for that. And I believe this is something that the Lord has taught us mula pa nung araw na magpasalamat sa Kanya. Kuha po ito sa talatang 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Papasalamat tayo sa Ama today, sa masarap na tulog kagabi. Nagpapasalamat tayo sa kalakasang tinanggap natin pagkagising natin sa umaga. Nagpapasalamat tayo sa mga bagong challenges. Because every day ay may bago at bagong hamon, may bago at bagong pangitain. Papasalamat tayo kay Lord because napakaaliwalas ng umaga na ibinigay niya sa atin. We are so thankful to the Lord for our family, for our siblings, for our relatives. Nagpapasalamat tayo kay Lord sa mga kapatiran. Pangalawa, I also would like to take this opportunity. Hindi lamang magpasalamat, kundi hamunin ko din po kayo na kayo ay magkaroon ng declaration. Parang katulad ng sinasabi sa Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So meaning, nasa bibig mo, nasa sinasabi mo, ang buhay at kamatayan. At sa totoo lang, may power talaga ang ating mga declaration. Siyempre, yung declaration mo, hindi ka nagde-declare ng something beautiful lang, pero nagde-declare ka ng something found in the scripture. Pwede mo i-declare, my going out and in
are blessed. Pwede mo din declare, favor upon favor ang may experience mo today in the name of Jesus. At pwede mong i-declare, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And continue believing those things. Continue na maniwala, continue na mag-declare. At kung may nararamdaman ka, huwag mo i-declare yung nararamdaman mo. I-declare mo ang kabaliktaran na pinangako ng Panginoon Diyos. At doon mo makikita ang kapangyarihan ng declaration. Specifically, pag dinedeclare mo ang salita ng Panginoon Diyos. Kauli-ulihan, nais kong gamitin mo itong pagkakataong ito. Kunyari today, hindi mo lamang ikaw yung kapasalamat, di ka lamang magde-declare. Gamitin mo yung pagkakataong ito. Any situation, gamitin mo para ikaw ay manalangin. Because the Lord has said in His Word, ito po yung Mark 11:24 na sinasabi, therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. In the name of Jesus, magpe-pray ka, and I continue to pray that God will give you wisdom and understanding. In the name of Jesus, that your eyes will be open, your ears open, and I pray also in the name of Jesus na makikita mo ang nakikita ng Diyos. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise God. Praise God. Ulitin ko ba yung sinabi ko kanina? Kasalamat ka kay Lord. Mag-declare ka something found in the Scripture. I-declare mo to at samahan mo ng panalangin. So umaga pong ito, gusto kong alalahanin yung araw ng kasalan. Kaya nga tayo kanina may binati tayo na anniversary ni Pastor Noel, saka ni Abby. Katatapos lang din po namin ang aming anniversaryo, November 24. That was our 41st anniversary. Pero today, gusto kong alalahanin natin yung anniversaryo natin nung tayo ay makipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya nga po ang title dyan ay Jesus and You. Si Jesus po yung nasa gitna, ikaw yung nasa kanan, ikaw yung babae na ikinasal sa ating Panginoong Hesus. Yung araw ng kasalan na yon ay yung araw na tinanggap mo siya sa iyong puso. Ika nga, nung araw na ikaw ay ma-born again. And please take note, gusto ko po ipakita to at gusto ko ipaalala muli sa atin yung magandang araw na yon nang ikaw ay tumanggap sa Kanya. And please take note, nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, maraming mabubuting bagay na naganap sa iyo. At kung iyon ay iyong maaalala at iyong talagang patuloy na i-declare at i-claim at paniniwalaan, I really believe in my heart, you are blessed. I firmly believe, hindi lamang ikaw ay blessed, but day after day, magiging blessed ang life mo dito on earth. Nais ko basahin ang mga sumusunod na talata sa Banal na Kasulatan. Nais ko magpasimula sa pagbabasa ng Ephesians 5:22. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Sinasabihan ang wife. Tayo po yan. Pero babanggitin ko lang po itong salitang wife. Babae. Pero pag binabanggit po yung mga salitang wife, binabanggit ang babae sa Bible, tumutukoy po yon sa atin ng mga believers. At diyan po tayo pupunta mamaya. So kung sinasabihan kayo ng mga wife, gamitin ko muna to. Lahat ng wife na may asawang lalaki ay pinagsasabihan ng Lord, Ephesians 5:22. At sasabihin ko na rin diretso na tayong mga mananampalataya, ikaw pala pinagsasabihan niya. Kung ikaw yung mananampalataya, pinagsasabihan ka. Ano sinasabi ng Lord sa atin? Sinasabihan ng wife dito na mag-submit, magpasailalim, magpasakop sa kanyang husband. That's what the word of the Lord declared. So, pwede mong itanong, bakit? Well, sa susunod na verse, nakalagay ang Ephesians 5:23. Ito ang dahilan. For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Dahil ang husband daw pala ang head, pinuno. Amen? Siya ang tagapanguna. Pangalawa, anong dahilan? Sapagkat ang husband ang Savior, pag sinabing Savior, tagapagligtas. Amen?
ng katawan. Yan po yung binabanggit. So, wife, submit. Sino yung wife? Mga asawang babae. At sa ngayon, kanino tumutukoy yung wife? Sa atin. Tayo. Amen? At anong inuutos sa atin? We submit to our husband. Kanino tayo nagsasubmit? We submit to the Lord Jesus. Tuloy po natin ang pagbabasa at mapapansin po nyo sa Ephesians chapter 5, nandoon po yung mga binabanggit tungkol sa husband, tungkol sa wife, at binabanggit na ilang mga bagay patungkol po sa atin. Basahin po natin. Ephesians 5:24-33. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Verse 26, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. 28. So husband ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Verse 30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. May God bless the reading of His holy word. Can you say amen? Amen to that. Ito pong passage na binasa natin ngayon ay madalas ginagamit ko tuwing meron po akong ikinakasal. I normally read and give advices sa groom, lalaki, and to the bride, babae, regarding ito pong passage na ito. Sa lalaki, madalas kong sinasabihan at binabasa na ang dapat gawin ng lalaki ay walang iba kundi mahalin ang kanilang asawang babae. Hallelujah. Mababasa po ito saan? Ulitin ko pong basahin. Ephesians 5:25, ito ang binibigay ko sa lalaki. Husband, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Ulitin ko po. Ang mga lalaki ay inuutusan at pinagsasabihan na dapat mahalin ang kanilang asawang babae. Ang halimbawa na ibinigay dito na mababasa natin ay kung paanong minahal ni Kristo ang iglesia. Katulad na binanggit ko kanina, ang iglesia na binabanggit dyan ay walang iba kundi tayo. Tayo na mga kumakatawan sa babae. Tayo ngayon na talagang mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Anong sabi ho dyan? Tayo mga babae ay dapat nating mahalin. Sa mga lalaki pala, love your wives just as Christ loved the church. Dito wala tayong duda sa pagmamahal na ginawa ng Diyos sa atin dahil tumutukoy po ito kay Kristo. Pero kunyari, kayo po yung husband, kayo po yung talagang ama ng tahanan, pinagsasabihan ka ng Lord tungkol sa relasyon mo sa babae. Mahalin mo ang iyong asawang babae kung paanong minahal ni Kristo ang iglesia. Pagkatapos, pangalawa, sinabi dito, hindi lamang kung paanong minahal ni Kristo, kundi kung paanong ibinigay ni Kristo ang buhay niya sa iglesia. Ganun pala ang pagmamahal na hinihingi sa atin ng Lord para sa ating mga asawa. Maliban dyan, ay binabasa ko din po ang Ephesians 5:28. So husband ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Again, ikaw na lalaki ay inuutusan na mahalin mo ang iyong asawang babae. Amen? Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At may maganda dito sa talatang ito. Tignan po niyo mabuti.
Dahil kasi ang nagmamahal daw sa asawa, ikaw ay lalaki, nagmamahal ka sa asawang babae, nagmamahal sa iyong sarili. Hallelujah. So yun po pala yung parang batayan. Kung tanong mo pa paano ka magmamahal, ang batayan kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Amen. Kung paano ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa iglesia. Ganon ang ating pagmamahal. At dito pinapakita, makikita pala sa buhay natin, pagka minamahal mo ang asawa mo, pagpapatotoo to na mahal mo sarili mo. Hallelujah. So yan dalawang talatang yan, ang madalas sa ibinibigay ko para sa mga nagpapakasal, I normally call the attention ng tinatawag nating lalaki o magiging husband by that time, at buong diin kong binabanggit, mahalin mo ang iyong magiging asawa. Ganon naman, sa mga babae, ay binabasa ko, tinatawag ko attention ng babae kung sino man yung babaeng kakasal. Una sa lahat, binabasa ko ang Ephesians 5:22 na binasa natin kanina. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Anong una? Ang babae ay pinagsasabihan na mag-submit. The word submit means magpasailalim, magpasakop, pailalim sa kanilang asawang lalaki as to the Lord. Pagkatapos, binabasa ko din ang Ephesians 5:24. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Kung paano ang iglesia, mga churches katulad po natin, ay sakop ni Kristo, we believe that. Dapat ang mga babae sa kanilang mga asawang lalaki ay nagpapasakop sa lahat ng bagay. And please take note, dahil naniniwala po akong ito'y inutos ng Diyos at ito ang gusto ng Panginoon Diyos sa mga lalaki at babae na mag-asawa, at patungkol po sa spiritual, ito ang gusto ng Lord sa atin bilang kasal kay Kristo. Binabasa ko din po ang talatang 33 ng Efesos 5 at ito po ang binabanggit. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Lahat ng babae ay dapat irespeto at igalang ang kanilang asawang lalaki. Sa mananampalataya, ikaw ay tinatawagan ng Lord na irespeto mo si Kristo sa buhay na ito. Pag ito po'y nasunod, pag ito po'y naisakatuparan, at naniniwala po ako sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon Diyos, at dahil kasi merong Holy Spirit ang mga mananampalataya, naniniwala po ako ang magiging buhay ng mag-asawa ay magiging maganda at maayos ang kanila magiging pagsasama. Kaya nga po panalangin ko, all the couples na nandito sa Jesus King of Kings, whether celebrate kayo ng inyong anniversary, nagkaroon kayo ng anniversary noong nakaraan, at patuloy pa kayong sabihin natin na may ilang taon na kayo nagsasama, it's my prayer na talagang subaybayan pa kayo ng Panginoon, patnubayan kayo ng Panginoon, at maranasan nyo yung mga sinasabi ng mga binasa natin. Imagine, can you imagine? Yung lalaki, yung husband, loving the wife. Can you imagine? Pagka nakita natin to sa mga lalaki ng ating iglesia, na may asawang babae na minamahal nila ang kanilang asawang babae, God bless them. Imagine, the wife, yung mga asawang babae naman, submitting to the husband, plus, dagdagan pa natin, hindi lamang nagsasubmit sa kanilang husband, plus the wife respecting the husband. Praise God for that. Naniniwala akong kung ang asawa nyo, mga lalaki, ay nagmamahal sa kanila asawang babae, God bless you. I pray to the Lord na patalagang gawin ng Lord na ang mga asawang lalaki mapagmahal sa kanilang asawang babae. It's also my prayer na asawang mga babae na ating mga kasama ay nagsasubmit sa kanilang asawang lalaki. Hindi lamang sila nagsasubmit, but they respect their husband. May God bless you. I pray to God na patnubayan kayo ng Panginoon, samahan kayo ng Panginoon. Sa unang tingin, lumalabas na yung binasa natin kanina ay para sa mga
asawang lalaki at asawang babae. Para sa mag-asawa. Dahil binasa natin dyan, husband, love your wife. Wives, submit to your own husband. Lumalabas na para ito sa mga mag-asawa. Pero pag pinag-aralan nyo mabuti ang ating banal na kasulatan, pinapakita nito ang totoong relasyon ni Kristo at nung iglesia. Ito po yung pinaka-topic nun. Ephesians chapter 5. The relationship meron si Christ para sa church. Or ang relationship natin, kanino? Kay Kristo. Pag sinabi kong church, tumutukoy po ang church sa atin, tumutukoy po ang church sa mga believer, tumutukoy po ang church sa mga mananampalataya. Bakit ko ito nasabi? Dahil kasi nung binasa po natin Ephesians 5:22, wives, submit to your husband. Pagkatapos binasa natin, husband, love your wives. Pagdating po sa Ephesians 5:32, ganito po mababasa nyo. This is a great mystery. Misteryo to na binabanggit. Pagkatapos, sinabayan pa, dinugtungan. But I speak concerning Christ and the church. So meaning, ang tinatalakay pala doon na babae at tinatalakay doon ng lalaki ay walang iba kundi kay Kristo at sa iglesia. Amen? Pinapakita ng passage na ito ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa mag-asawa. Hindi ko pwede i-deny. Ando po yun, nakasulat po yun. Kaya nga po katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, ginagamit ko po ito sa kasalan. Pag kami nagpapakasal at ako po yung magkakasal, hindi po pwedeng hindi ko ito binabanggit. Because this passage is a very beautiful passage for everyone na gustong magpakasal. Pero gusto ko din po ipakita sa pamagitan ng passage na ito ang gusto ng Diyos sa mga believer. Dahil kasi nga po ito yung nakita natin. Ang tinutukoy pala dito na husband ay si Kristo at ang tinutukoy po pala na wife ay walang iba kundi mga believer. Again, let me repeat that. Sino ang tinutukoy na husband dito? Si Jesus. At sino ang tinutukoy dito na wife? Ang tinutukoy na wife dito ay mga believer. So madalit sabi, kung yan po ang nakita natin, hindi lamang po pinapakita niyan ang dapat na gawin ng husband sa kanyang wife, yung mag-asawa. Pinapakita din po ng passage na yan kung ano ang iyong dapat gawin kay Kristo na husband mo. At dito pinapakita din ang ginagawa ng husband, si Jesus, sa atin. Kaya nga po maliwanag na pinapakita ng passage na yan kung si Kristo ang provider. Kaya huwag ka mag-alala, ikaw ang wife, tayo ang wife. Huwag ka mag-alala. God will continue to provide for all our needs. At hindi lamang yan. Pinapakita diyan na si Kristo walang sawa sa pagmamahal sa bawat isa na wife niya. Pag sinabi kong wife niya, mga believer na tumanggap sa Kanya. Hallelujah. Now, isa-isahin ko lamang po dito ang mga binabanggit ng Bible. Hindi ko ito ipapaliwanag, pero babanggitin ko lang. So, kung pinapakita ng Lord ang katungkulan at dapat gawin ng wife sa kanilang husband, gusto dito pinakita sa atin at kung tayo yung tinatawag nating wife, tayo yung believer. Pinapakita dito kung ano dapat nating gawin kay Christ. Number 1, maliwanag, ang sabi ng Bible. Total, tayo yung wife, tayo yung believer. At ano ang ating katungkulan, anong gagawin natin sa ating husband? Number 1, tinuturuan tayong mag-submit sa Panginoong Jesus. Magpasailalim kay Kristo. Gamitin ko po yung nakasulat sa Ephesians 5:22. Wives, sino yung wives? Tayo. Pero yung wives, una kanina sabi ko, yung mga asawang babae, may asawang lalaki, wag po natin gagamitin to para magsumbatan. Gagamitin ko lang po ito para magpaalala sa atin. Magpapaalala ako sa mga asawang babae, na mga may asawang lalaki. Malaman natin yung ating relasyon. Ayoko manumbat. Gusto ko magpaalala. Tapos, sabi natin kanina, total tayo yung wife, believer. Anong dapat natin gawin kay Kristo na relasyon natin? Submit to Jesus. The word submit means magpasailalim kay Kristo. Yan po yung una. Amen. Pangalawa, tayo ay pinasabihan ng God. Ang gusto ng God ay maging subject kay Kristo. Magpasakop. Kanina magpasailalim, submit. Ngayon magpasakop. Kanino? Kay Kristo. Ephesians 5:24. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband
in everything. Pangatlo, gusto ni God na irespeto natin si Jesus. Hallelujah. Irespeto, igalang si Kristo bilang ating husband, bilang tagapanguna, bilang pangulo, bilang head. Yan po yung nakalagay sa Ephesians 5:33. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Well, to do that, magsasuggest lang ako ng pinakasimple. Kailangan mo muna maging born again if you wanted to do this. Kasi una, wala pa tayong relasyon kay Kristo. At pagka tinanggap mo si Kristo, be born again. Doon ka lagiging wife ni Christ. Ulitin ko, sino husband? Jesus. So you need to be born again. Pangalawa, you need to know the scripture. If you really want to respect Jesus, to be subject to Jesus, to submit to Jesus, then you need to know your scripture. You need to know your Bible. Because sa Bible, sa scripture, doon mo mababasa yung tinatawag natin ng mga bagay na hinihingi niya. Again, sinabi ko kanina, number 1, ano yung ating number 1 na sinabi ko kanina? Binanggit ko na pinapakita ng Bible ang ating dapat gawin bilang tinatawag nating mga wife. Ito po yung pangalawa. Pangalawa, gusto ni God na maranasan mo, maranasan nating lahat na tayo at si Kristo iisa. And please take note of that. Pinapakita ng passage na to na ang babae at ang lalaki na ikinakasal nagiging isa. It's a mystery. Kaya nga, sabi ng Bible. Hindi ko na i-discuss yung mystery na yon, pero dito binabanggit, and ito yung mababasa mo sa Efeso Kapitulo 5, talatang 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and please take note, and the two shall become one flesh. Yan po yung nakasulat. Ang dalawa, lalaki at babae, shall become one flesh. Ilagay natin kay Kristo. Si Kristo at ang mananampalataya shall become one flesh. Hallelujah. Actually, mapapansin po nyo, pinakita ito ng Panginoong Jesus. Itinuro muna niya ito, ipinakita niya ito, at dito pinapakita ng Panginoong Jesus ang gusto niya talaga sa mga mananampalataya na ikinasal sa Kanya. Pinakita niya ito nung siya nabubuhay dito sa lupa. Meron siyang parating binabanggit at sinasabi, mababasa natin to sa John 10:30. I and my Father are one. Ako at ang aking Ama ay iisa. Honestly, pwede mo siguro itanong, paano ito nangyari? Actually, ito isa ikinagalit ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Sa kanila blasphemy itong binabanggit ni Christ. Sinasabi niya na Ama, pati ako, ay iisa. Pinakamatinding kasalanan po ito sa kanila. Pinakamatinding blasphemy po ito sa kanila. Itong mga salitang ito na namutawi sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Pero dito natin makikita na meron pala talagang gusto ang Panginoon Diyos. And today, let me emphasize ang talagang gusto niya. Ano ang gusto niya? Na siya, si Kristo, at ikaw na mananampalataya, maging kaisa niya. Are you listening? Paano ito nangyari? Well, honestly, kung ako tatanungin nyo, ito yung magandang pagkakataon para gayahin natin ang Panginoon Kristo. Ginagawa lang daw niya ang nakikita niya. He mentioned that. Kung gusto mo ngayong maging kaisa ni Kristo, katulad ni Kristo, sabi siya, ako at ang Ama ay isa. Paano ito nangyari? Ang nakikita niya ang kanyang ginagawa. Basahin natin to. Ito po yung sinabi niya sa John chapter 5, verse 19. Then Jesus answered and said to them, most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself. That's what he declared. Wala daw siya magawa sa ganang kanyang sarili. Talagang wala siya magawa. Meron po. But he chose not to do anything by himself. Pinili niya po yon. Bakit? Ano ang sabi ng Bible? But what he sees the Father do. Ang ginagawa lang niya ay yung nakikita niyang ginagawa ng Ama. For whatever he does, the Son also does in like manner. I like that. Hallelujah. Ang ginagawa ng Panginoong Jesus ay yung nakikita niyang ginagawa ng Ama.
Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Ano gusto ng Panginoon Jesus? Siya at ikaw, iisa. So dito natin mababasa na huwag natin gagawin yung gusto natin. Kaya nga po dito mahalaga na alam mo ang banal na kasulatan, alam mo kung ano nakakaligaya, nakakalugod, nakakatuwa para sa Kanya. Katulad ng binanggit niya, hindi siya gumagawa ng ganang kanyang sarili, kundi kung ano nakita niyang ginagawa ng Ama ang kanyang ginagawa. Basahin ko din po, ganito din po ang tema sa John chapter 5 verse 30. Ano sabi? I can of myself do nothing. Sinabi niya ulit yan. Sa ganang kanyang sarili, wala siya magawa. Pero ulitin ko yung sinabi ko, may magagawa siya. But he choose not to do it by himself. As I hear, I judge. And my judgment is righteous. Because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Ano sabi niya? I do not seek my own will. Hindi ko hinahanap, sinasaliksik yung gusto ko, kundi ko ano ang gusto ng Ama na nagsugo sa akin. Hallelujah. I praise God. If we can learn this lifestyle, kung matututunan lamang natin, dahil kasi nang tinanggap natin si Kristo, meron pa ho tayong sariling mga gusto, at sa totoo lang po, napakahalaga na yung gusto mo hindi masunod. Yung gusto mo ay isang tabi mo. Yung gusto niya ang dapat masunod sa buhay natin. For your information, gusto ko lang ho ipaaalam sa inyo, marami yung ginawa ang God para marating natin ang kagustuhan nila. Amen. For your information, nililinaw ko lang po to. Binigyan ka ng Diyos ng kanyang buhay, life of God. Number 2, binigyan ka ng Diyos ng Spirit ng God. Number 3, binigyan ka ng Diyos ng faith of God. Number 4, binigyan ka niya ng gifts of the Spirit. 5, binigyan ka ng lahat patungkol sa buhay at kabanalan. Di ko na babanggitin yung iba pa. Pero nais ko lang malaman nating lahat. For our information, ang dami niyang ipinagkaloob, ang dami niyang ibinigay para lamang matupad sa atin yung kanyang gusto. Ulitin ko, ano yung gusto ng God? God wants you and Jesus to be one. Take note, maging isa. Yan po yung binasa natin kanina. Ito yung gusto ng Lord sa babae at sa lalaki, maging isa. Kaya po pala may talata tayong mababasa. Ito po yung 1 Corinthians 6:17. But he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Hallelujah. Magtatapos po ako at itong pagtatapos ko, hindi naman agad-agad matatapos. Pero gusto ko magtapos. Saan? Bigyan ko kayo ng information muli. Diyan po talaga tayo lahat nagpasimula. What? Diyan tayo nagpasimula? Yes, kapatid. Kung nakikinig ka sa akin, nagpasimula ang lahat sa ating pakikiisa kay Kristo. Kung natatandaan po nyo, ikaw, ako, tayong lahat, inilagay kay Kristo. Ang term ko po doon, kung natatandaan po nyo, in Christ. That's my term. Nabasa natin to, pinaliwanag ko to sa Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. At huling-huli, in Him. Meaning, ikaw, inilagay kay Kristo. Yun po yung tema natin, in Christ. At nung inilagay tayo kay Kristo, at natutunan natin, pinaliwanag ko noon, na lahat ng pangit sa iyo, inilagay kay Kristo. Katulad ng kasalanan. Pero kasalanan, inilagay kay Kristo. Kaya po yung term na in Christ, doon po applicable. Yung lahat ng sumpa na meron ka na minana mo sa iyong ninuno, inilagay kay Kristo. Lahat ng karamdaman na meron ka, I don't know kung anong karamdaman meron ka, may cancer ka, meron kang karamdaman sa dugo, may karamdaman ka sa buto, may karamdaman ka na minana sa iyong mga ninuno, inilagay kay Kristo. Yun po yung term na in Christ. At dahilan doon sa tayo ay inilagay kay Kristo, ano nangyari? Si Kristo namatay. Imbis na ikaw mamatay, siya namatay. Imbis na ikaw maghirap, siya naghirap. Imbis na ikaw magbayad, siya nagbayad. Again, ang terminology na ginamit natin dito, katulad sinabi ko kanina, dyan po tayo nagpasimula. Ang terminology na ginagamit natin dyan is substitution. Pinalitan ka niya. Amen. Inalis ka niya. Ano ang unang nangyari? Tayo, ulitin ko, inilagay kay Kristo. The term
is in Christ. Ikaw inilagay kay Kristo. At kung inilagay ka kay Kristo, katulad ng binabanggit ko kanina, at binanggit ko noon, na pinag-aralan natin, topic ko po ito sa Great Exchange. Siya namatay para sa iyo. Kaya nga po ang term natin, substitution. Ulitin ko po, ikaw ang dapat maghirap, siya naghirap. Ikaw dapat mamatay, siya namatay. Ikaw ang dapat umupo sa silya elektrika, although hindi naman po ganun yon. Pinaliwanag ko lang. Pero siya ang naupo sa silya elektrika. Lahat ng pangit na meron ka, siya nagbayad. That's why we call it substitution. Amen? Now, nung tinanggap mo siya, lahat naman ng ginawa niya, naging iyo. And please take note, lahat ng ginawa niya, naging iyo. Ang tawag natin doon ay identification. Lahat ng meron siya, nalipat sa iyo. Take note of that. Katulad ng anak siya ng Diyos, lagi anak ka ng Diyos. Anointed siya, lagi anointed ka. Tagapagmana siya ng Diyos, lagi tagapagmana ka din. At marami pa. Very powerful po yung mga yon. At sa totoo lang, lalong nakikita ang power doon pagka naniwala ka na yung mga ginawa niya ay pwede mong angkinin. If you believe them with your whole heart, pwede mo angkinin. Ang kailangan mo lang, kapatid, number 1, alam mo to. Pangalawa, paniwalaan mo to. Pangatlo, angkinin mo ito. The reason why, ito ang kailangan mo na dapat mong i-apply. Amen? Kailangan malaman mo. Kaya nga po, pwede mong i-apply ang John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan, magpapalaya sa iyo. Napaka-importante na malaman mo lahat ng ginawa ng Diyos. Napakahalaga na maintindihan mo ang ginawa niya. Katulad ng binabanggit ko kanina, ang dami niyang ginawa. Amen? Tinatanggal ka sa eksena, pinalitan ka. So, imbis na ikaw ang batuhin, siya ang binato. Imbis na ikaw maghirap, siya naghirap. Ulitin ko, anong tawag natin dyan? Substitution. Pagkatapos, kailangan mo din, at napakahalaga na i-apply mo to sa buhay mo, yung tinatawag po nating Hebrews 4:2, ang pananiniwala. Because ang gospel, ang mabuting balita, ang ebanghelyo, walang kwenta, kundi mo sasamahan ng pananampalataya. Ngayon, pag nalaman mong ginawa ito ng Diyos at in-apply mo ang pananampalataya, pinaniwalaan mo, doon lamang ito nagiging very effective sa buhay mo. Ano sabi ng Bible? For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. Take note, na ituro ang ebanghelyo, na ituro ang mabuting balita sa kanila, sa atin, at sa lahat ng tao. But the word, amen, take note, which they heard, yung nadinig mong word, yun yung mga good news, did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Baliwala ang nadinig mo. Baliwala yung ginawa ni Kristo kung di mo sasamahan ng pananampalataya. Kaya nga po tayo, nung madinig natin, malaman natin na si Kristo namatay para sa atin. Amen. Tinanggap natin siya. Because pinaunawa sa atin ng Panginoon Diyos. At kung hindi tayo nanampalataya sa ginawa ng Diyos, pwedeng tayo ngayon ay hindi pa mga born again. Kaya tayo na born again because we heard the good news, tinanggap natin yon at pinaniwalaan natin yon. And so yung power na tinatawag ng good news, yung power na kanyang ginawa, ay pinaniwalaan natin. At ngayon tayo ay nagbe-benefit sa mga yon. Kung makatatandaan po ninyo, ang buong aklat po ng Efeso ay halos tumutukoy doon. That's the reason why nung mag-message ako tungkol sa Great Exchange, binanggit ko yung Ephesians 1:3. At ang ginamit kong term doon, in Christ. Ikaw, na kay Kristo. Si Kristo, nasa iyo. Kung natatandaan niyo yan. Amen? Anong unang ginawa niya? Inilagay tayo kay Kristo. Kaya siya namatay. Hindi siya pwedeng mamatay. Dahil kasi una, wala siya kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kaya ka inilagay kay Kristo. Pagkatapos nito, si Kristo inilagay sa atin.
Doon naman po natin inalaw, pinahintulutan ng Lord na papasukin sa ating buhay. Ephesians 3:17. Yun po yung pangalawa. Yung una, nangyari para sa lahat ng tao. Lahat ng tao na kay Kristo. Pero yung pangalawa, hindi nangyari sa lahat ng tao. Nangyari lamang yung pangalawa sa lahat ng tao na maniniwala, mananampalataya sa Kanya. Kaya nga po yung Ephesians 3:17. Christ in you. Amen. Mga kapatid, ito yung naranasan natin. At yung ginawa natin noong araw na yon is the day na tayo'y ikinasal kay Kristo. Hallelujah. And I praise God for that. Kaya nga po binanggit natin, yung una natin, binabanggit ang asawang lalaki, binabanggit ang asawang lalaki at babae. Ang lalaki, tumutukoy ngayon kay Kristo sa pag-aaral natin at mamahalin tayo ni Kristo. Walang kaduda-duda. And never, never doubt that God will love you. And God will never leave you nor forsake you. Amen. Yun po yung katungkulan ng husband. At ngayon, bilang literal na mga tao, nabubuhay tayo ngayon dito sa lupa, tayo ng mga lalaki, may asawa tayong babae, inuutusan tayo, love your own wife. Bakit? Dahil kasi, at totoo lamang, ito ang sinasabi ng Lord, kailangan, Lord, na gawin natin. At pag ginawa mo to, kung tatanungin mo ako, meron bang huwaran? Yes. Kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Love your own wife as Christ loved the church. At ang maganda dyan, binabanggit doon kanina sa binasa natin, pag minahal mo ang wife mo, mahal mo din ang sarili mo. At kung hindi mo mamahalin ang iyong wife, parang pinapakita mo, wala kang pagmamahal sa sarili mo. So balik po tayo sa mag-asawa. It's my prayer that your marriage, mula sa araw na to, that your life, your days, be filled with love, joy, and happiness. Pagpalain ka ng Panginoon dyan. Naniniwala ako na itong araw na to hindi mo gagamitin para sumbatan ng asawang lalaki o asawang babae. I pray to God. Gagamitin mo itong time na to para i-check mo lang yung sarili mo. At I pray also to God na nakita mo kung saan ka nagkulang at kung nagkulang ka, di punuin mo. Mingi ka ng tulong kay Lord. And I believe God Almighty nakikinig sa iyo at tutulungan ka sa iyong relasyon. Meron ka sa iyong asawa. Kayo babae sa asawang lalaki at kayo lalaki sa asawang babae. Ulitin ko ano sabi sa mga lalaki? Love your wife. Amen. Ano sabi sa mga babae? Submit, be subject, and respect your husband. Balik po naman tayo sa ating ugnayan kay Kristo. Yun po yung pinakatema ng ating pag-aaral. Si Kristo ang head, tagapanguna, ang masusunod, ang dapat sundin. I pray na ngayon mo naintindihan na tayo pala, bilang mga wife, tayo ang wife, ay pinagsasabihan ng Lord na mag-submit, sinasabihan ng Lord na maging subject, sinasabihan ng Lord na magpasako. This is my prayer, that your union with Him be full of light, joy, power, and the supernatural. May the Lord our God bless you, mga kapatid. At salamat muli, kasi napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan, at patuloy niya tayong susubaybayan. Your union with Him, hindi pa ho tapos. Nagpasimula lang nung born again tayo. Again, anong sabi niya? Siya nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, siya din ang magtatapos. Ito. Pwede po ba tayo tumayo lahat? Let's all come to the Lord. Ulitin ko po yung sinabi ko sa inyo kanina. Huwag ho niyong susumbatan ng inyong asawa. Kung kayo babae, huwag mo sumbatan ng lalaki. Kung kayo lalaki, huwag mo sumbatan ng iyong asawang babae. Please, hindi po ito oras para magsumbatan. Ito yung oras para ipaalala lang sa atin kung ano yung ating sinumpaan ng araw ng ating kasal. At nagpapaalala sa atin kung anong dapat natin gawin. Nadinig yung sinabi ko kanina, lalaki, love your wife. Sa babae, respect your husband. At naniniwala ako na sa araw na to, kung saan tayo nagkulang, tutulungan tayo ng Panginoon Diyos na mapunan. Habang nakatayo po kayo, pwede po bang tayo ngayon ay kung ang pamilya nyo inyong kapiling at sila ay nakikiisa sa inyo, pwede po tawagin nyo sila
Mag-asawa, pwede po ba maghawak kayo ng kamay? Let me just bless you today. And at the same time, yung inyong relasyon sa Lord, be blessed. Amen? Okay, Maya. Amen? Only God knows all of these things. Naniniwala tayong hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba tayo pumikit? Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na pinaalalahanan mo kami tungkol sa aming relasyon sa isa't isa. Panginoon, I pray na lahat ng lalaki na nakapakinig na iyong mensaheng ito, una sa lahat, ay matutunan naming mahalin ang aming mga asawa. At kung nagkulang kami, Lord, nung nakaraan, humingi kami ng kapatawaran sa iyo. But today I pray, you will give us the strength to do our part bilang lalaki, bilang husband. Ganon din, Lord, bilang asawa ni Kristo, ngayon ay miyembro ng iglesia. Naniniwala ako, lahat kami, ng mga mananampalataya, magpapasakop sa iyo. Susunod sa iyo. Irerespeto namin ikaw. And Father God, today, I pray, i-bless mo din ang lahat ng mga asawang babae. Meron kang sinabi sa amin, submit, be subject, respect. Lord, I know it can only be done by the help of your Spirit. Salamat, Panginoon, dahil walang sumbatan ngayon, walang sisihan, kundi higit sa lahat, Lord, pagpapasalamat ang gagawin ng iyong mga anak. And so, Father God, I pray, every male husband, every woman, wife, right now, patong mo kami mo sa kanila. Bless them today. Bless them, Lord. Release your power upon their life. At salamat, dahil kasi mula sa araw na to, isang magandang pagsasama ang mangyayari sa mga mag-asawa. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyo ulit, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. God bless us all. Amen. Maraming salamat po, Pastor Efren, sa inyo pong binahaging word ngayong pong umagang ito. Alam po namin na magagamit po namin yan sa darating pong linggo at ganoon din po sa mga darating pong mga araw. At panalangin ko po na patuloy po tayong biyayaan ng Spirit of Wisdom and Revelation in the knowledge of Jesus Christ para po tayo pong lahat ay makapag-walk worthy before the Lord, fully pleasing po sa Kanya. At nais ko lang din pong paalala po sa lahat po ngayon, mga kapatid, meron po tayo mga schedules every Sunday, katulad po ng Tuesday, ito pong buong linggo to, marami po tayong schedule para po sa mga activities natin. Kung gusto nyo pa po more, makarinig po ng Word of God, ma-encourage, maipag-pray. Every Tuesday po, meron po tayong discipleship program, meron po tayong discipleship via Zoom. At ganun din po, meron din po tayong may kalib din po every Wednesday ng 8:30 via Zoom din po yan. Ganun at meron din pong Saturday, Prayer Warrior, at Saturday meron din pong teaching po ang Joshua. At alam ko po, napakaganda pong marami pong revelation na nililist po si Pastor Tim Jan every Saturday. At ganun din po tuwing Sunday, online worship service. Salamat po sa inyo pong pag-like ng ating page at pag-share na rin po. Thank you po sa inyong lahat. At next week po, muli, magsama-sama po tayo sa ating pong online worship service. Gusto po namin sabihin po sa iyo, we miss you a lot and we love you all, church. God bless you all. May the Lord keep us. May the Lord protect us. At ganun din po sabi po ng Bible, surely goodness and mercy shall follow us all the days po ng aming life. Amen. Kaya po itong week na to, we are blessed at meron po tayong ma-expect na something great, something good po will happen. Amen and amen. God bless you all po. See you next week. God bless you all. We love you. Searching for an answer, a little hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, is the answer.
of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is, come on, sing, He's the light, 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 light of the world.